Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, December 22, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Today and tomorrow will be the peak of the peak. No? Siguro we will have around 140 to 145,000 passengers dito lang sa NAIA yan. DOTR hanggang 145,000 na pasahero inaasahang dadagsa sa mga paliparan sa bansa ngayong holiday rush. Hindi naman talaga kami nagpapalabas ng mga text that you have a parcel na kulang ang address nyo. PhilPost, pinag-iingat ang publiko ukol sa kumakalat na clickbait na dala ang pangalan ng kanilang ahensya. Senator Robin Hood Padilla, ipinataw ng NTC na 30-day suspension sa SMNI kulang umano sa due process. Mas malasa po. Tas crispy yung balat. At sa ating araw-araw Pasko segment, lechon de negra o black lechon mula sa Cebu, matitikman na raw dito sa Metro Manila. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hanggang lagpas 140,000 na pasahero. Yan ang inaasahang daragsa sa mga paliparan ngayong holiday rush, kaya't karamihan sa ating mga ka-A to Z, maaga pa lang nagpunta na sa airport. Samantala, sinabi naman ni Transport Secretary Bautista na tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng taxi driver na nangongontrata sa foreign nationals at ipinagbawal na itong makabiyahe sa airport. May balitang A to Z si Ace Cruz. Mula 130,000 na pasahero kada araw, inaasahan ng Transportation Department na posible itong madagdagan ng ilang libo simula ngayon hanggang sa bisperas ng Pasko. Today and tomorrow will be the peak of the peak. No? Siguro we will have around 140 to 145,000 passengers dito lang sa NAIA yan. Kaya naman, maaga pa lang nakapila na si Nanay Cleo sa NAIA Terminal 3 para sa gabing flight pauwi ng Davao City. Mas mabuti na raw na maaga kaysa magahol sa oras na lalo't huling Biyernes na to bago magpasko. Tiis lang po para makauwi lang. Siyempre masaya, makita mo yung pamilya mo. Every year lang ako makauwi. Namatay yung mga kapatid ko, hindi ko nakita. Ngayon lang. Ganito rin ang si Stanley Christopher na pauwi na sa kanyang mag-anak sa Tacloban. Ako, mahirap pagka wala kang allowance na oras. Kailangan may allowance kasi para at least nakaboarding ka ng maaga, safe ka na. Bukod sa katakot-takot na traffic papunta ng mga paliparan sa bansa, kinakatakot ng ilang pasahero ang butas ng karayom na susuungin mula check-in hanggang immigration. Kung kaya't, ininspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang NAIA Terminal 3 at ilang transport hubs na ayon sa kanya ay nakahanda na sa dagsa ng mga pasahero. Alam mo, itong airport kasi na to is, aminin natin, it's a very congested airport. No? Ang capacity nito ay only 32 million. No? But we are handling already 45 million. No? Kaya kailangan magkaroon ng siguro additional infrastructure, no? Magkaroon ng mga bagong processes. No? And yan yung sinimulan ng gawin ng management ng Manila International Airport. No? And siguro doon sa dadating na privatization ng Manila International Airport ay mapapa-unlad pa natin or we can still improve. No? Dumaragdag pa sa tagal ng flight ng mga uuwing probinsya o kaya naman papuntang abroad ay ilang delays. No, alam mo naman, hindi naman naiiwasan ng delay. No? Kanina, merong isang flight na delay. No? Pero ang mga airlines naman in coordination with MIAA ay meron silang mga ginagawang programa para maiwasan or mabawasan yung hirap ng ating mga pasahero. No? Kasi maraming causes ang delay. No? Yung iba dyan because of technical problem. No? Kasi kailangan hindi naman natin pwedeng i-compromise yung safety ng mga pasahero. No? Gayunman, kung pagbabatayan ng on-time performance ng airline companies, maganda rin naman yung on-time performance natin. Ano? Merong mga ibang airlines na nakakababa, no? Pero generally yung international flight natin maganda yung on-time performance, no? Sa domestic medyo bumaba tayo ng konti. Merong isang airline na
nahila niya yung pagbaba ng on-time performance dahil meron siyang aircraft na hindi nag-ooperate. No? Pero kung hindi naman daw mapigilan ang ilang delays, may apela dito sa Bautista. Dapat yung mga operators ay alagaan yung mga pasahero, no? Siguraduhin na sila ay nabibigyan ng tamang attention, no? Pagkain kung napakatagal na nung delay, no? Kung minsan naman kailangan kung hindi matutuloy yung kanilang biyahe, voyage, dapat mag-i-refund ng maayos, no? So ang instruction namin ay talagang total passenger care para sa lahat ng pasahero sa lahat ng sektor ng transportation. Samantala, sa issue naman ng kontratang taxi sa ilang foreigners na umabot ang pasahe ng halos 10,000 pesos, tukoy na raw ang pagkakakilanlan nito at binand na rin ito sa airport. Habang inaasang magsasagawa ng investigasyon dito ang ilang attached transport agencies. Kinausap na rin yung operator, no? Kinancel na rin natin yung kanilang permit dito sa NAIA. No? And na-endorse na rin namin sa LTFRB yung kaso. No? So, ang balita namin yung driver ay nawawala na or baka bumalik na sa probinsya. No? Siniguro naman ni Bautista ang kahandaan ng iba't ibang transport hubs sa inasahang dagsa ng pasero mula ngayon hanggang sa susunod na taon kung saan magsisiwian naman ang karamihan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, dahil nga maraming mga packages ang dagsa tuwing Kapaskuhan, sinasamantala naman ito ng mga mapanlinlang gamit ang isang clickbait phishing scam na dala ang pangalan ng Philippine Postal Corporation. Kaya ang naturang ahensya nagbabala sa publiko, huwag magpapaloko sa ganitong modus operandi. Ang Presidential Anti-Organized Commission naman nagsasagawa na ng investigasyon katuwang ang NBI at PNP. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Umaasa ka ba ng padalang packages ngayong Pasko? Dagsa kasi ngayon ang mga nagpapadala ng balikbayan boxes galing abroad, partikular sa mga OFW nating mga kababayan. Kasabay nito, naglipa na din ang mga text message na nagsasabi na ikaw ay may tatanggaping package mula sa Philippine Postal Corporation at hindi ito maipadala dahil may mga kulang na impormasyon. At para mapunan ang impormasyon, ikiklik lamang anya ang link na nasa text message. Pero wag ka, isa pala itong clickbait na oras na pinindot, makukuha na ang inyong mahalagang impormasyon o mas kilala bilang phishing scam. Kaya naman ang suki ng mga padala sa PhilPost na si Jopel, alerto sa ganitong mga modus lalo na lagi siyang tumatanggap ng padala abroad. Sa akin kasi di lang sa text, sa email. Kadalasan dyan pag sa email for example, dumediretso yan sa spam folder. So alam mo agad kung kahina-hinala yung message na natanggap mo. At ikaw rin mismo, kung aware ka kung ano matatanggap mo, pwede mo ring makontak mismo yung organizer or kung sino yung sender. At syempre, bisitahin mo yung official website nila. Like yung sa PhilPost nga. Hindi anya siya basta-basta naniniwala sa mga ganitong panloloko at agad niyang biniberipika sa lihitimong website ng PhilPost kung siya ay may tatanggaping padala. So, kailangan i-check natin, aware tayo kung sino yung sender at aware din tayo regardless kung sa email man yan or sa text, kung sino nga ba yung nagpapadala. At malalaman din natin agad yan kung legit nga ba o scammer yun. So maraming ways din naman na para malaman yan. Sa akin kasi, sa experience ko, especially sa email, alam ko agad kung yun talaga yung sender . Habang pinabulaanan din mismo ni Postmaster General Luis Carlos ang naglipa ng text scam na ginagamit ang pangalan ng PhilPost. Hindi naman talaga kami nagpapalabas ng mga texts that you have a parcel na kulang ang address nyo and so on. No? So binibigyan namin ng ang publiko. We've been out in the social media, we'll be out in the regular radio na wala kami linalabas na text that you kulang yung inyong . So basically it's a phishing scam nga na getting illegal your data. Ayon sa kanilang datos, wala pa naman nabiktima ng ganitong modus at naglabas na rin umano sila ng babala sa publiko. Pakiusap na lamang nila ngayon sa mga telco sa bansa. Baka pwede naman, alam naman nila na hindi kami nagpapadala, never kami nagpapadala ng mga text na ganyan. Since wala kami pinadadala, maybe lahat ng pumasok na
text from their end, malagay na into the spam, no? If that's possible also. Nakikipagtulungan na sila sa PNP at NBI upang matugunan ang ganitong modus operandi. May mga reklamo na rin natatanggap ang Presidential Anti-Crime Organized Commission sa mga ganitong modus. Kasi minsan nasisilaw sila na sasabihin, may package dito, magpadala ka lang ng pera, pangbayad sa tax at kung ano-ano pa. Yun ang nagiging parang pang-akit sa kanila eh. So dapat iwasan nila yon. Once na alam nila na wala naman talaga silang package na ine-expect, automatic scam, isipin nila scam kaagad yun. Paalala ngayon nila sa publiko na huwag basta-basta mag-post ng wishlist ngayong Kapaskuhan sa social media dahil yun ang naglalaglag sa kanila. Minsan yung social media nila, accounts nila, napapag-aralan ng mga sindikato yon at dun sila nilalaro. Sa ngayon, nagpapatuloy na ang investigasyon ng PNP-CIDG at NBI sa ganitong modus ng patuloy na itong masawata. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang publiko na bumisita sa palasyo. Ayon kay Marcos, maaaring makapagsimbang gabi ang publiko sa Malacanang hanggang sa mismong December 24. Dagdag ng punong ehekutibo, naghandog din sila ng libreng bibingka at puto bumbong para sa mga bibisita. Bukod dito, may inihahanda rin ng pamahalaan na carnival sa loob ng Malacanang grounds para sa mga bata. Merry Christmas po sa inyong lahat. At muli, dahil Pasko, ay binuksan po natin ulit ang palasyo para sa inyong lahat. Open house po kami ngayon. Habang may simbang gabi, open house po ang palasyo. Puntahan po nyo kami, bumisita kayo. Kompleto ang mga pakain natin ng bibingka at saka siyempre yung specialty ko, puto bumbong. Ito po makinig ha, nagpaalala ang National Nutrition Council sa mga Pilipino na maghinay-hinay sa matatabang pagkain ngayong holiday season. Ayon kay Media Specialist of the National Nutrition Council, Pamela Dayan Yanga, kinakailangan balanse pa rin ang makain ngayong Kapaskuhan para magkaroon ng healthy Christmas. Dagdag nito, maaaring gumamit ng alternatibong pagluluto tulad na lang ng pag-iihaw o di kaya roast ang pagkain. Ayan, napakahalaga po talaga ng mindful eating, yung tinatawag nating mindful eating and self-control ngayong holiday season. So kumain po tayo ng ayon sa pangangailangan. Kumuha lang ng pagkain na kaya mong ubusin. Hinihimok naman ni Health Reform Advocate Tony Lechon ng gobyerno na magpatupad na ng pagsusuot ng face mask kahit sa susunod na 2 linggo lang. Sa gitna yan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 at malatrang kasong sakit sa bansa. Paliwanag nito, makatutulong ito sa pagkontrol ng sitwasyon lalo't sunod-sunod ang daraang okasyon. We need really, right now, I would say, time for the government on a transitory period to impose a mandatory face mask in the next 2 weeks, given the escalation and knowing the situation in the next 2 weeks going into the holiday season. Sa iba pang balita, kinondena ni Vice President Sara Duterte ang New People's Army matapos masawi si Sergeant Jernel Ramiliano sa isang engkwentro sa kanila sa Balayan, Batangas noong December 17. Sa isang video message, ipinaabot ng Vice Presidente ang pakikiramay sa pamilya ni Ramiliano. Kasabay ng mariing pagkondena sa NPA, Communist Party of the Philippines at National Democratic Front of the Philippines. Dagdag nito, maging mga kabataan, hinihimok umano nitong maging terorista. Maraming kabataan din ang hindi makakapagtapos ng pag-aaral kung hahayaan natin silang mabiktima ng mga grupong ito upang gawing armadong terorista. Si Sergeant Ramiliano ay isa lamang sa mga biktima ng karumal-dumal na gawain ng mga teroristang CPP, NPA at NDFP.
Samantala, kasunod ng pagkakatalaga ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bagong MIAA Acting General Manager Eric Jose Castro Ines. Malugod naman itong tinanggap ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Ayon dito, naniniwala siyang magagampanan ni Ines ang kanyang tungkulin dahil anyang matagal na niyang nakasama ito sa trabaho. Pinangunahan naman ngayong araw ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang oath-taking ni Ines. Naman yung mga issues ng airport, alam niyo mga problema sa airport, no? He knows that we have to really take good care of passengers, no? So yung experience ni Eric, no, ay tama para maituloy natin yung programa na sinimulan natin dito sa NAIA. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho batay yan sa huling survey na isinagawa ng Social Weather Stations para sa ikatlong quarter ng taon. Batay sa datos, bumaba sa 7.9% o 16.9%. Rather, bumaba ng 7.9 million o 16.9% ang mga walang trabaho ngayong ikatlong quarter. Mula po yan sa 22.8% o mahigit 10 million noong Hunyo. Ito na rin ang pinakamababang bilang simula noong December 2017. Pinakamaraming walang trabaho ay sa Luzon na may 20% lang, na sinundan ng Metro Manila na mahigit 19% at Mindanao naman na may 12.4% at Visayas na 12.2%. Sinabi naman ng SWS na may pagkakaiba ang kanilang datos mula sa inilabas na unemployment rate ng Philippine Statistics Authority dahil yan sa pagkakaiba ng definisyon ng pagtatanong nito sa mga Pilipino. Matatandaang sa inilabas na datos ng PSA, nasa 4.2% ang unemployment rate noong Oktubre. Iginiit ng Commission on Elections sa COMELEC na hindi na nito may extend ang January 4, 2024 deadline kaugnay sa pagpapasa ng bidding documents ng mga nais mag-apply bilang election service provider para sa gagawing full automation ng 2025 midterm polls. Kasunod yan ang idinaos na pre-bid conference para sa second round ng public bidding sa full automation with transparency, audit count o fast track kaninang umaga. Nakiusap kasi ang mga bidders para sa deadline extension dahil kasalukuyan pa rin anilang nirerepaso ang kanilang mga dokumento bago ito isumite sa komisyon. Paglilinaw naman ng COMELEC, bukas naman ito para sa extension sa oras na makapaglabas ng schedule bulletin. Gayunpaman, maaari na raw bumili ng bidding documents ang mga interesado. Makakabili ng dokumento sa tanggapan ng Special Bids Awards Committee sa Far East Managers and Investors Incorporated Building sa Intramuros, Maynila. The periods mentioned by the Secretariat are those periods provided under the rules. But we are open, as we have earlier said, sir, that we are open to extending. As soon as we have the definite periods of extensions, we will be issuing the bid bulletins. Unfortunately, as of this time, we cannot yet make a definitive pronouncement as to definite periods of extensions. But definitely, we will be issuing bid bulletins on that. Hindi nakikita ng Department of Energy na magkakaroon ng problema sa supply ng kuryente sa susunod na taon. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, oras na matapos ang transmission project at solar power plant, makatutulong ito para magkaroon ng sapat na supply ng kuryente. Dagdag nito, bagamat malakas kumonsumo sa kuryente ngayon, hindi pa rin naaabot ang target nilang 550 hanggang 600 megawatts na demand sa kuryente. Sa huli, umaapela pa rin ang DOE sa publiko na magtipid ng kuryente kahit pa may sapat na supply nito. Sa ngayon po, wala po tayong nakikita na may kakulangan o magkakaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente. Tayo po ay halos araw-araw at weekly nating minomonitor ang kalagayan po ng ating electric power industry kung saan po tayo ay nagsasimulate ng different scenarios para malaman nga po natin na magkakaroon ba ng kakulangan dahil inaasahan natin na medyo bababa ang ating generation na nanggagaling sa ating mga hydropower plants.
Naghatid ng pamasko ang Light TV Foundation sa 50 pamilya sa North Caloocan. Ayon kay Pastor Derio Dotosme ng Jesus Christ the Savior International Assemblies, nais nilang mabigyan ng timba-timbang pagpapala ang kanilang mga first-time attendees. Kaya naman bilang pasasalamat sa mga ito, nagbigay sila ng 1 timbang grocery at 5 kilong bigas. Ngayong Kapaskuhan, hindi na po problemahin ang panghanda dahil sagot na ito ng Light TV Foundation. Susunod, Senator Robin Hood Padilla ipinataw raw ng NTC na 30-day suspension sa SMNI kulang umano sa due process. At mamaya sa ating araw-araw Pasko segment, Lechon de Negra o Black Lechon mula Cebu, matitikman na sa Metro Manila. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Binigyang diin ni Senate Committee on Public Information and Mass Media Chair Senator Robin Hood Padilla na kulang umano ang due process na isinagawa ng National Telecommunications Commission o NTC nang patawan nito ng 30-day suspension ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Plano ng senador na gumawa ng resolusyong sinusuportahan nito ang SMNI at kinukundina ang NTC sa oras na magbalik trabaho ang Senado sa Enero. Binigyang diin ni Padilla ng resolusyong kanyang ihahain ay naglalaman na ang NTC sa kanyang show cause at suspension order ay nabigo na ipahiwatig ang pangangailangan na suspindihin ang operasyon ng SMNI. Pinatawa ng NTC ang SMNI ng suspension bunsod ng mga paglabag sa umano'y paglabag sa kanyang broadcast franchise. Matatandaang kinilala ng NTC ang Resolution number 189 na inahain ng Kamara na sinasabing nilabag ng SMNI franchise ang 3 probisyon sa sarili nitong prangkisa. Una nang sinabi ng senador na nakatutulong ang SMNI sa laban nito kontra sa terorismo. Dalawa mula sa 10 Pilipino ang nakaranas ng hirap sa unang kalahating taon ng 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority. Umabot sa 22.4% ang poverty incidence mula Enero hanggang nitong Hunyo, katumbas yan ng 25.24 million na mga Pilipino. Samantala sa survey naman ng Pulse Asia, 41% ng mga Pinoy ang naniniwalang maunlad ang kanilang magiging holiday celebration. 16% naman ang nagsabing hindi magiging maganda ang holidays habang 13% ang nagsabing mas hirap pa ngayon kumpara nung nakaraang taon. Nagkasa ng motorcade sa Maynila ang Embahada ng Israel sa Pilipinas bilang bahagi ng panawagan sa Hamas militant group na pakawalan na ang mga bihag nito sa Gaza. Ayon kay Israeli Ambassador Ilan Floods, target nitong maisakatuparan ng ligtas na pagpapauwi sa mga natitira pang hostage ng militanteng grupo. Nananawagan rin ito sa Filipino community ng suporta at dasal para sa mga apektado ng girian. Our aim is to raise awareness about the ongoing crisis and the urgent need for a swift release of the 129 individuals that have been abducted by Hamas terror organization into Gaza since October 7. Today we're using jeepneys as canvases to convey the message of solidarity with Israel and the heartfelt plea for the safe return of the abductees. Sa aming pagbabalik, Lechon de Negra mula Cebu, andito na raw sa Metro Manila. Saan kaya? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
lechon de leche, ngayon may bagong bihis ang hindi mawawala sa mga hapagkainan tuwing Noche Buena na roasted pig. Ito ang lechon de negra o black lechon. May twist daw ang sarap nito dahil may dagdag linamnam ang ipinapahid na tinta ng pusit. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Ilang tulog na lang, Noche Buena na at hindi pwedeng mawala sa pag ng Pilipino sa pagsalubong sa Pasko, ang lechon. Kaya't hindi na magkandamayaw pa ang mga parokyano nito sa lechon capital of the Philippines sa La Loma sa Quezon City. Take note ha, ganyan karami ang tao kahit na tumaas na ng kapiraso ang presyo ng mga ito. Pero akalain nyo bang may panibagong bihis ang nakasanay nating lechon? Presenting lechon de negra o black lechon. Sobrang solid po. Mas malasa po. Just crispy yung balat. Ito medyo masarap to. Kaysa dun sa itong negra na to. Pero first time ko palang nakatikim nito. Pero bakit nga ba ito naging negra? Yung ina-apply namin is yung squid ink. So ang dinadala nun is konting linamnam. Tapos manamis-namis sa balat. So yun ang kaibahan kasi yung sa normal lechon, maalat-alat yun. Ayon kay Marvin na nagpasimula ng lechon de negra dito sa Patero sa Metro Manila, bago tangkilikin ng panlasa ng mga customer ang kanilang lechon, hindi raw sila sigurado noon kung papatok ang lechon business sa Cebu. Wrong timing kami, nung pandemic kami nag-start. So marami kaming frozen lechon, maraming leftover. So isa din naisip namin yung what if yung iba unli rice, what if i-unli lechon, unli rice natin. O para ibigay na natin lahat sa customer. Para makakuha kami ng maraming magkakain sa restaurant. Pero nang dahil sa lechon de negra, mas naging merry ang kita ng kanilang negosyo. So after ng lechon de negra, mga 5 to 8 basta weekend, tapos mga 3 to 4 pag weekdays. Minsan hindi mo rin masabi sir kasi may weekdays din na malakas, depende sa panahon. Simple lang daw ang paglilechon ng de negra, gaya na lamang ng nakagawi ang lechon. Lalagyan ito ng iba't ibang secret ingredients at saka papahiran ng tinta ng pusit. Yes, you heard it right, tinta ng pusit. At matapos nga ang 2 hanggang 3 oras na pagluluto at paghihintay natin sa pinakasikat at pinagmamalaking lechon de negra ng Magellan's Lechon, titikman na natin kung masarap ba at may dagdag flavor ba yung tinatawag nilang ata o yung tinta ng pusit. Tikman natin. Malutong. Nanunuot yung lasa niya kasi may mga spices, sili, may sibuyas, tsaka nakita natin may mga tanglad at kung ano-ano pang ginawa at nilagay sa loob mismo ng lechon. Ang sarap. Hindi po gaya dito sa Metro Manila, ang mga ka-A to Z nating mga Cebuano ginagamit ng suka. Pero mas masarap yan kung meron tayong kanin. Yun. Dahil kalat na ang chismis sa lutong at sarap ng lechon de negra, ang ilan pa nga sa ating kababayan dumayo pa para tikman ang lechon de negra. Ito parang napunta ka rin ng Cebu. Sausawan pa lang okay na. Kakaiba yung kulay, no? Malinamnam kasi yung ink ata ng pusit yun. So, may dagdag saka yung laman may lasa. Lechon de negra man o classic lechon ang ihain mo sa iyong hapagkainan sa pagsalubong sa Pasko. Ang mahalaga, hindi mawala ang sarap ng samahan at kwentuhan ng pamilya na hindi ka mag-asawang balik-balikan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kung noon sa panahon natin, mga tambol lang nagawa sa binutas na lata o di kaya marakas nagawa sa mga pinagsama-samang tansan. Iba na nga ang generation ngayon pagdating sa pangangaroling. Ang iba may bit-bit pang sariling sound system na may kasamang mikropono. Paano na lang kaya kung hindi mo naiintindihan ang lyrics ng kanta? Magbibigay ka pa rin ba ng Christmas token? Christmas up in my heart.
Okay na po, pakiabutan na lang ng pamasko. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa Christian author na si Marjorie Holmes. Ayon sa kanya, tuwing Pasko, lahat ng kalsada papauwi sa ating mga tahanan. Ganda nun. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Nako, kailangan bang kantahin to? 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. 3 tulog na lang po. Pasko na! Ako si Barbie, mula akong maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas, and happy Christmas weekend!